Kapag umayaw na ang lalaki, sigurado magsisisi siya kapag ginawa mo ito. Yon. Ito mga utol, ginawa natin yung video na ito kasi mostly sa mga nakakausap ko ay mali po yung nagiging automatic reaction. Once na inaayawan na sila ng mga partner nila na lalaki. So kung ikaw man dyan na nanonood sa ngayon, na kung nasa ganito kang situation na inaayawan, binabaliwala, inaatrasan ng partner mo na lalaki, pues, panoorin mo yung video na ito. Kasi kung ano yung binigay ko na payo kanina sa mga nakakausap ko, ay sasabihin ko rin dito. Kumbaga pa, isi-share ko po sa inyo. No, na kung nasa situation ka sa ngayon na ganito na inaayawan, and then kung humahangad ka pa lang ng payo, ito mga utol, sasagutin na po natin yan dito mismo sa video na ito. Okay, so ngayon, no, kung titignan ninyo, yung mga automatic reactions na naggagawa ninyo is karaniwan ay naghahabol, nagbibeg, nagmamakaawa, hindi pumapayag, no, kumakapit pa. Teka lang babe, wag mong gawin ito. No, ano ba yung mga pagkakamali ko? Ano ba yung mga kasalanan ko? Please lang o patawarin mo ko. Ako na mismo humihingi ng sorry, basta huwag mo lang akong iiwan. Tama, di ba? Na ito talaga karamihan ng ginagawa. Na dalawa kanina sa mga nakausap ko is, yes, sila mismo ay naghahabol. So ngayon, kung yung gusto mong makamit na magsisi yung partner mo na lalaki is hindi mo po mapapasisi yung isang lalaki kapag ganito ang ginagawa mo. Yung nagmamakaawa ka, nagbibeg, kumakapit. Kasi pagdating lang sa partner mo utol ay mas lalo pa itong makakampante. Mas lalo niya pa itong nagugustuhan. Na uy, okay to ah. Inaayawan ko na siya pero habol pa rin siya ng habol. So, ibig sabihin, no, kahit kung kailan ko pala siya gustong balikan ay tiyak, naghihintay lang po yung babae na ito. Sigurado po yun. Kasi ngayon pa lang ay naghahabol na nga ay nagmamakaawa. Ibig sabihin, patay na patay to sa akin. Oh. Yes. So, ganun lang din po yung pinapakita o yung pinapahiwatig mo dito. Na kapag hinahabol mo siya, pareho lang talaga na patay ka sa kanya. Na yung tipong parang hindi ka mabubuhay kapag mawala siya. Na yung para yung buhay mo is nasa sa kanya na. Walang ganun utol. Lagi ninyong tandaan na kahit balibalik na rin pa natin sa ayaw mo man o sa gusto, yung tanging buhay mo ay nasa sayo lang. Ikaw yung may hawak nito. Ikaw yung may control nito. Wala sa partner mo. Kaya huwag mong sabihin na hindi ka mabubuhay kapag mawala siya. May buhay ka rin na kailangan mo ring buhayin. Okay? So ito ngayon, ano ba ang dapat nating gagawin? Siyempre, of course no, wala nang iba kundi kabaliktaran. Na instead na maghabol ka, na instead na magmamakaawa ka, magbebeg, kakapit, mag-hold on, no, is wag mo pong gawin ito. Instead na kumapit ka pa, subukan nyo utol. Try mong mag-experiment. Subukan mo lang, no, takip puso na wag siyang habulin. Magparaya ka agad-agad. Take note ha, agad-agad. Kasi once na inaatrasan ka ng partner mo na lalaki, no, halimbawa na lang nagpapaalam pa siya. O babe, sige na, ayoko na sa'yo. At tapos na tayo. Or di kaya hindi ka rin kinikibo. Pero kapag ikaw mismo hindi ka na rin kumikibo, na yung tipong nagparaya ka na, bumigay ka na, no, wala ka nang marami pang hinahangad na explanations, na hindi ka na nakikipag-compete, hindi ka na nakikipag-agawan, hindi ka na nakikipaglaban, no, ay talaga magtataka po yung partner mo dito. Na uy, teka lang, bakit parang wala lang sa kanya? Bakit nagparaya siya? Parang ano yung meron? So ngayon, isa po ito sa maiisip ng partner mo na maaari ikaw po ay nagsawa na rin talaga sa kanya. Kasi ito talaga yung pinapahiwatig natin dito eh. Na kapag umaayaw siya and then bigla ka na lang nagparaya, hindi ka na nakikipag-agawan, hindi ka na nakikipagbangayan, nakikipag-argue, is talagang isa po ito
no, sa pinaparamdam natin sa kanya na wala ka na ring gana. Na kumbaga pa, dati pa lang is kumukuha ka na rin talaga ng buwelo dahil nga sa pag-uugali niya. So, magtataka or magugulat talaga yung partner mo na lalaki na, uy, teka lang, parang handang-handa siya. Bakit kaya parang hindi man lang siya nakikipag-argue sa akin? Bakit hindi man lang siya kumakapit kagaya dati? No, halimbawa na lang, nangyari na ito sa inyo dati na nakikipaglaban ka pa, kumakapit ka pa. No, pero sa ngayon is nag-iba. Uy, ano kaya yung meron? So dito palang utol na kapag mabibigyan ng pagtataka yung partner mo is kung minsan, no, ganito kasi yun. Sa mga lalaki ay dahil lang din po yan sa bugso ng damdamin, lalong-lalo na kapag galit. No? So ngayon, nagpapadalos-dalos po ito. Na kung minsan nagpapadalos-dalos talaga kami sa nagiging desisyon namin na idadaan namin sa tapang-tapangan. Okay, kung yan ang gusto mo, ayaw ko na sa'yo. Okay, hiwalay kung hiwalay. Pero, ito po kung minsan ay nabibigla lamang yung mga kalalakihan. Pero once na pinatulan mo utol, once na kumagat ka, once na nagparaya ka, tiyak, magsisisi po yung partner mo na lalaki. Na next time, sigurado, matatakot na yan na makikipaghiwalay sa'yo. Kasi, kahit nagbibiro lang siya or kahit nabigla lang siya ay tinutuhanan mo. Kumbaga pa, may isa kang salita. Kumbaga pa, hindi ka na nakikipag-agawan ng tensyon. Hindi ka na nakikipagbangayan. Hindi ka na nakikipag-aksaya ng oras pa. No, para pag-awayan. Kasi kapag ganito utol, mas lalo talagang makakaramdam ng panliliit yung partner mo. Na, uy, wala ba akong halaga dito sa babae na to? Bakit ganun lang din kadali sa kanya na parang kapag inaatrasan ko, wala lang din sa kanya, umaatras lang din siya. Yes, kasi nagpapakita lang po ito utol na ayaw mo sa isang tao na ayaw din sa'yo. Yes, bilang dangal mo sa sarili mo. Na dapat wag nating i-base lagi sa partner mo na lalaki kung ano yung meron, kung ano yung magiging desisyon. No, kung ano yung mga pinapakita niya, kundi kailangan mo ring bigyan ng respeto ang sarili mo. Tignan mo rin kung ano yung value mo. Uy, teka lang, okay lang ba sa akin yung gaganituhin? Yes! Yung mga ganitong klaseng tanong. Okay lang ba sa akin na aapak-apakan? Okay lang ba sa akin na inaayawan? And then, by the end of the day is babalikan na lang kung kailan niya gusto? No, na yung tipong binabaliwala ka sa ngayon, in-echa pera, sinasaktan, niloloko, minumura, sinasaktan physically. And then, sa konting or sa isang paghingi niya lang ng patawad is papatawarin mo kaagad. So, okay lang yun sa'yo, utol? Yes! Bilang respeto sa sarili, no, tignan mo rin kung gaano mo pinapahalagahan ang iyong sarili. Kasi dito rin yan makikita ng ibang tao kung pinapahalagahan mo ba talaga yung iyong sarili. Even nga sa mga nakakausap ko, no, ay nakikita ko kaagad kung paano nila nire-respeto yung kanilang sarili. Kung gaano kataas at saka kung gaano kababa. So sa in a way pa lang na ikaw ay naghahabol, nagbibeg, ay nagpapakita na po ito na wala ka talagang respeto sa iyong sarili. Hinahayaan mo lang na bastusin ka. Hinahayaan mo lang na aapakan ka. Hinahayaan mo lang, no, na para kang basura, dadamputin and then itapon na naman. Yes. So ganun po mga utol. Kung gusto nyo talaga magsisisi yung isang lalaki, no, sa kung ano man yung sasabihin niya, lalong-lalo na sa pakikipaghamunan ng hiwalayan, kagatin mo kaagad. Ha, wag mo siya kagatin sa leeg, kundi kagatin mo yung sinabi niya. Ha, yun po yung tinutukoy natin dito. Once na kinagat mo, tiyak, magugulat po yun. Mabibigla po yun na yung tipong parang mas inunahan mo siya dito. Sigurado, magsisisi po yun. Kung pagsisisi yung gusto mong makamit. Ha? Okay? So sana'y klaro sa inyo ha. And then sa mga gusto akong makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Usap-usap tayo doon. And then, sa may mga katanungan man dyan about sa content natin sa ngayon, you can leave a comment lang dyan sa ilalim and then sasagutin namin yan lalong-lalo na sa aming YouTube channel. Okay? Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi ko